Pinag-uusapan ngayon ang lifestyle ng mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza. Mula sa kanilang mga negosyo at travel sa iba't ibang bansa, usap-usapan ngayon kung pera nga ba ng taong bayan ang kanilang ginamit para dito. The Philippine Showbiz List presents Arjo Atayde and Maine Mendoza's Lifestyle, Vacation, and Wealth. Arjo and Maine's impressive personal backgrounds. Si Juan Carlos Arjo Atayde ay nag-aral sa LaSalle Green Hills at Ridley International School. At mula noon ay pinakita na niya kanyang husay sa pag-arte sa telebisyon at pelikula. Hindi lamang yon, pinatunayan din niyang may puso siya para sa negosyo, mula sa food ventures hanggang sa production at higit sa lahat para sa serbisyo publiko. Samantala si Maine Mendoza, na unang nakilala bilang Dub Smash Queen, ay nakompleto ang kursong Hotel, Restaurant and Institution Management major in Culinary Arts sa De La Salle College of St. Benilde at nag-internship pa sa The Sagamore, New York. Arjo and Main's successful showbiz careers. Si Arjo ay unang sumubok sa pag-arte sa murang edad na siyam na mapasama sa Pang TV. Ngunit pansamantalang iniwan niya ang showbiz kung makapag-focus sa pag-aaral. Pagkalipas ng mahigit isang dekada, bumalik siya sa showbiz. Samantala si Maine ay bigla namang sumabog sa eksena noong 2015 na mag-viral ang kanyang Dub Smash videos. Dito siya tinaguri ang Queen of Dub Smash. Ilang linggo lang ang lumipas, napasama siya sa Eat Bulaga bilang si Yaya Dab para sa One for All for One. Arjo and Main's booming businesses. Noong 2024, inilunsad ni Arjo ang kanyang kauna-unahang branch ng Inasal Republic Tatak Ilonggo sa West Avenue, Quezon City. Kasunod dito, agad din nagsulputan ng iba't iba pang mga branches. Ang restaurant chain na ito ay bahagi ng kanyang joint ventures na unti-unting nagiging patok sa mga foodies. Bukod dito, abala rin si Arjo sa kanilang family business na Nathan Studios, isang production company na pinamumunuan ng kanyang ina na si Sylvia Sanchez bilang COO at kapatid na si Rick Atayde bilang President at CEO. Samantala si Maine ay hindi rin nagpapahuli. Mula nang sumikat sa 8 Bulaga at sa tambalan nilang Aldab, naging isa siya sa mga pinakasikat at pinakamaasahang product endorser sa bansa. Siya ay naging cover girl ng mga prestihiyosong magazine. Hindi lang endorsements ang kanyang tinutukan. Naglabas siya ng sariling autobiographical book na Yup, I Am That Girl noong 2017 na sold out agad sa loob lamang ng 4 na oras. Pinasok din niya ang musika. Sa negosyo, nagbukas si May ng sariling McDonald's franchise sa kanyang hometown sa Santa Maria, Bulacan noong 2017. Ang branch na ito ay malapit pa mismo sa negosyo ng kanilang pamilya, ang gasoline station chain ng kanyang ina. Arjo and Main's Charity and Advocacy. Emosyonal si Arjo nang ihayag niya ang kanyang State of the District Address noong April 2025. Sa kanyang talumpati, taos-puso nagpasalamat siya sa lahat ng walang sawang sumuporta sa kanya mula nang maupo bilang kongresista. Pinagmalaki rin niya na mahigit 400,000 katao ang direktang nakinabang sa kanyang mga programang aksyon agad tulad ng PAD, Taiwan Job Fair, Sustainable Livelihood, Tulong Dunong, Smart, Kusina on Wheels at Pamaskong Handog. Hindi lamang ito nanatili sa mga ulat, naging saksi ang publiko sa malasakit ng pamilya Atayde nang sila mismo ang nag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng habagat noong July 2025. Mula sa sariling pondo na mahagi sila ng kumot, unan, banig at pagkain. Habang personal na nagpakain ng lugaw at sopas ang ina ni Arjo na si Sylvia. Bukod dito, nag-donate din si Arjo ng mahigit 20 service vehicles para magamit ng iba't ibang barangay sa Quezon City. Samantala, hindi rin nagpahuli si Maine sa kanyang advokasya. Mula sa tamang panahon benefit concert noong 2015 na nakalikom ng 14 million pesos para sa Aldab Library Project hanggang sa kanyang Humans of Barangay Project noong 2018 na nagbigay inspirasyon sa pamamagitan ng mga kwento ng mga tao sa komunidad. Aktibo rin siya sa pagtatanggol sa karapatan ng mga lumad, sa pagsuporta sa same-sex marriage, at sa paggamit ng social media para sa mga online fund drive. Lalo na noong pandemya kung saan nagpaabot siya ng ayuda sa maraming pamilyang nangangailangan. Arjo and Nain's Dreamlike Wedding Prenup Video. Noong July 29, 2023, nagpasabog ng kilig at inggit sina Arjo at Maine matapos silang i-release sa Instagram ang kanilang prenup video na kuha ng mga sikat na wedding filmmakers. Ang tema, isang cinematic journey mula sa Los Angeles hanggang Las Vegas na puno ng glamour, adventure at romance. Agaw pansin ang eksena kung saan dumating sila sa isang drive-through wedding chapel sa kanilang black and silver Rolls-Royce Dawn. Sumakay sila ng Dodge Charter SRT Hulk sa Speed Vegas.
Sa Pacific Park, nag-enjoy sila sa rides. Hindi rin mawawala ang fairy tale moment nila sa Disneyland. Arjo and Main's one-of-a-kind wedding. Matapos ang 4 na taong relasyon, opisyal na nagpakasal sina Arjo at Maine noong July 28, 2023. Tatlong bridal looks ang isinuot ni Maine sa kanyang kasal. Ayon sa masugid na fans ni na Maine at Arjo, nagpalitan ng mamahaling regalo ang dalawa matapos ang seremonya ng kanilang wedding. Labis naman ang pasasalamat ni na Arjo at Maine sa kanilang mga guests at principal sponsors, kabilang sina Tito Vic at Joey, Senator Mig Zubiri at Speaker Martin Romualdez. Sa halip na gifts, hinikayat nila kanilang mga ninong at ninang na magbigay ng donasyon sa mga biktima ng kalamidad. Arjo in Maine's luxurious properties and dream assets. Kapansin-pansin ang klase at chic style ni Maines na palaging trending sa social media. Sa kanyang koleksyon, stand out ang Gucci Dionysus Gigi Supreme shoulder bag, ang dilaw na Saint Laurent Classic Baby Sac de Jour, at ang effortless Prada Tessuto sa Fiano. Hindi rin pahuhuli ang kanyang Gucci Soho Leather Chain Backpack at ang YSL Classic Cabas Y Bag. Pagdating naman sa sapatos, glam ang aura ni Maines sa kanyang YSL Classic Tribute, Gian Vito Rossi Pumps at Vince Camuto Fontanella Heels. Dagdag pa rito, proud niyang ipinapakita kanyang Rolex Date Just at isang luxury chronograph watch. Romantic gesture naman ang Hermes mini Kelly bag na regalo ni Arjo matapos ang kanilang kasal. Sa kabilang banda, niregaluhan naman ni Maine si Arjo ng isang bonggang Toyota Land Cruiser ZX SUV. Bukod pa rito, pag-aari rin ng pamilya Atayde ang isang beachfront property, yacht at jet ski. Kahit hindi na nakapagtataka kung bakit ang dalawa ay tinuturing na ultimate power couple in love, style, and wealth. Roger and Main's love, travel, and adventure that define true couple goals. Noong April 2023, nagbakasyon sina Arjo at Min sa US. Hindi rin nila pinalampas ang Las Vegas leg ng Maroon 5 US Tour. Kasunod nito, ilang araw matapos ang kanilang fairytale wedding sa Baguio, bumiyahe sila patungong Switzerland, Italy at Greece bilang bahagi ng official trip ni Arjo bilang Vice Chairperson ng House Special Committee on Creative Industry and Performing Arts. Dumalo ang dalawa sa 76th Locarno Film Festival para sa pelikulang Topak. Pagdating ng October 2023, muling nag-trending ang kanilang Los Angeles trip. Hindi rin nagpahuli ang kanilang beach getaway noong November 2023. At noong January 2025, pinakilig nilang muli ang publiko na magbakasyon sila sa Hokkaido, Japan kasama ang buong pamilya ng Atayde. Main defense Arjo once again. Muling ipinagtanggol ni May na kanyang asawang si Arjo matapos masangkot ang pangalan nito sa umano'y irregularidad kaugnay ng mga flood control projects ng gobyerno. Si Arjo na kasalukuyang nagsisilbi bilang kinatawan ng unang distrito ng Quezon City ay kabilang sa mga mamabatas na pinangalanan ng mga kontraktor na sina Sara at Curly Discaya sa kanilang mga paratang ng katiwalian. Mariin namang itinanggi ni Arjo ang mga akusasyong ito. Noong September 8, 2025, unang ipinahayag ni May ang kanyang suporta sa asawa sa pamamagitan ng isang post sa X. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni May na nanindigan siya sa kanyang asawa at hindi siya naniniwala na nagkasala ito. Ilang araw lamang ang lumipas, mas mahabang statement naman ang kanyang ibinahagi sa social media upang muling sagutin ang mga batikos. Ani May, after being bombarded with vile remarks the past 48 hours, I will not pretend they don't sting, but I will also not allow lies to define who we are. Sabay iginiit na hindi totoo ang paratang laban sa kanila. Tumugon din siya sa mga puna na di umano'y nakasalalay ang kanilang marangyang pamumuhay sa pera ng bayan. Not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Everything we have comes from years of work and savings. We pay our taxes and we pay them truthfully because we respect the same system we are accused of betraying. Dagdag pa ni Maine, hindi tatanggapin ang pananaw na sila'y nabubuhay mula sa nakaw na yaman. I would never accept the narrative that accuses us of stealing and living off taxpayers' money. That is not who Arjo is. That is not who I am, and that is not who we are. No amount of noise and accusations will ever make it true. Nilinaw rin ni May na kung sakaling nagkasala si Arjo, hindi siya kailanman magiging kakampi sa maling gawain. If my husband was guilty of committing any dishonest act, I certainly wouldn't defend him and cover for him. Accuse him of other things if you wish, but not of stealing from people. That is one line he has never crossed and never will. Sabi pa ni Maine, it is truly distressing to see people suffer in times of crisis because of corrupt politicians who put self-interest above all else alongside their accomplices. Nakakagalit talaga, and we also believe those who are truly guilty should face accountability.
I know we may be easy targets, but you are condemning the wrong people. Pinanghahawakan pa rin daw nila ni Arjo ang paniniwalang lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. When the truth comes out, I hope those who judge and condemn us so quickly, especially those who fill platforms and our spaces with all sorts of hate, also take a moment to recognize how harsh and hasty their judgments were. Bilang pagtatapos, tiniyak ni May na handa silang dumaan sa tamang proseso at patunayan ang kanilang paninindigan. Legal actions will be taken. Arjo will clear his name by proving his innocence. Let's allow due process to run its course before we condemn. God knows the truth and we stand with clean hands. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!